no, nag-resign na rin po si Zaldico. Kung sakaling bumalik po siya sa Pilipinas, kayo ba at kayo po ay kinoconduct nyo pa rin po yung mga Senate Blue Hearing Committees, hearings po ninyo, are you open to inviting him? No, kasi nag-resign na siya, hindi na siya congressman. Wala na akong obligasyon o wala na akong tinatawag na interparliamentary courtesy doon sa lower house. Kasi hindi na siya member na lower house. So yes, kung yun ang tanong, kung imbitahin, sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nasa abroad siya, so hindi yun sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena. At pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Okay. So, Senator ayun, Ping, wala tibayan siyang mo pa yung lusot. loob mo, ha? So, yun nga, mga kababayan, no? Ito nga yung interview kay Senator Ping Lacson ng Net25. So, ayun nga, ipapatawag na si Zaldico. Sabi din niya dito, pagka hindi daw sumipot, ay bibigyan ng subpoena. Kung hindi naman daw sumipot ulit, ay maglabas na ng warrant of arrest, no, kay Zaldico. At pakinggan naman natin yung kay Martin Romualdez. Ito. Ano yun? Tibayan mo pa ang loob mo, ha? So yung next hearing, next week na po, no, Senator? Wala kayong hearing Hindi. tahimik? May hinihintay kasi akong bagong development na kasi pwedeng merong mga panibagong mga issues o kaya bagong discovery, ika nga. Na may bagong ito na kaya yun, mga kababayan, yung binanggit ni Chis Escudero kahapon. Kaya ito si Ping Lacson ay parang iimbitahan na si Martin Romualdez. So pakinggan natin, mga kababayan. Katulong pa sa pagdinig ng yun ang inintay ko, kaya hindi ako mapag-set pa ng definite date kasi may mga gano'n na. At pagka na-develop yon at kompleto yon, tatawag ako ng pagdinig, and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Zaldico. Kaya wala tayong pagtatakban dito. Ngayon, kay Speaker Romualdez, kasi nga nabanggit na yung ito na yung kay Martin Romualdez. pangalan niya. Well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maintindihan ng iba naming kasama. Ang So, yun mga kababayan. So, idadaan pala kay bagong Speaker Bogie D, no? Bago ipapatawag na itong si Martin Romualdez. Ito yung magandang balita natin dahil ipapatawag itong si Martin Romualdez at siyempre ipapaimbestigahan na rin, mga kababayan. So, ito? Para malaman na din na talaga natin kung ano yung punot dulo nitong pagkulimbat sa pera ng taong bayan. Parliamentary courtesy, according dito, doon sa institusyon na nirepresenta ng individual congressman. Hindi ito yung meron akong courtesy sa individual congressman. Hindi po ganun. Ngayon, kung yung individual congressman, dahil nabanggit ang pangalan, gusto niyang pumunta sa aming pagdinig, open naman nangyayari na ito. Congressman na Toby Chanco, dating Congressman na Veloso, nung araw, nung chairman ako ng public order, nagpunta sila doon, gusto mag-manifest, okay, bigyan ko kayo yung first crack. Pag open pala ng hearing, kayo na magsalita. Pero hindi naman pwedeng, alam mo, out of courtesy to the institution, hindi sa individual congressmen that they represent, doon namin i-course yung invitation. Ang gusto kasi na ibang kasama namin doon, direktamente, imbitahin yung congressman. Kanya-kanyang pananaw. Ang pananaw ko sa interparliamentary courtesy, to sa parliament. Kasi interparliamentary nga Totoo kaya ito, mga kababayan? Anong masasabi nyo dito sa sinasabi ni Ping Lacson? Totoo kaya itong maipapatawag niya si Martin Romualdez o baka mamaya lang ito, sinasabi niya lang ito at walang katotohanan? So kayo na ang humusga, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito sa
pinagsasabi ni Senador Ping Lacson, no, na ipapatawag niya nga rin daw si Martin Romualdez. So mag-comment kayo mga kababayan. Hindi ko alam, parang may naulinigan ako na magkakaroon ng pulong between sa liderato ng mababang kapulungan at ng Senado. Kasi hindi ko alam, itong nangyayari po na talagang lumalala po yung nakikita natin within the Senate. Merong mga combative po among you, no, na nagkakaroon po ng alingas-ngas ng away within the Congress and also between the upper and the lower house. So kung paano po mapipigilan na lalo pang lumala itong what we perceive to be talagang merong mga away-away na, no? Yeah, hindi, naka-schedule kasi twice postponed kasi nung unang naset ito, nagkaroon ng bagyo. Yung pangalawa naman na na-postpone, nagkaroon ng, alam mo, mahirap i-fix yung schedule ng both leadership, yung liderato ng both houses. So, I hope ma-fix yung schedule at matuloy. Para na rin, hindi lamang sa iba pang issue, kundi sa budget. Yes. Gusto na namin impart sa kanila kung ano yung aming saloobin na pagtulungan natin na itong 2026 budget, katanggap-tanggap sa publiko, katanggap-tanggap sa palasyo, katanggap-tanggap sa konsensya natin. Ayun, oo. And with that, kami po ay muling magpapasalamat, Senator Ping, for joining us this morning. At mahaba pa ang laban. Mabuhay po kayo, Senator Ping. Maraming salamat. I hope marami tayong na-clarify. Yes. Oo, very Marami nice. po. Oo, At marami po. sana nga yung maibsan yung himutok at sama ng loob ng mga kasama ninyo para makita po talaga yung layunin ninyo in your statements. Ano po? Senator Ping, maraming salamat. Pati ako. Pati yung sama ng loob ko, sana maibsan. Konting tibay pa. Konting tibay pa, Senator Ping. Kailangan kang bumalik pagkatapos po ng explosive mong susunod na hearing. Senator Ping, nakita mo yung before and after picture ni DPWH Secretary Vince Dizon. Maglabas ka din ng before and after picture mo. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito, no, sa statement ni Senator Ping Lacson na ayun nga, kung hindi daw umuwi si Saldico, kung hindi daw makaka-attend sa hearing, bibigyan ng subpoena, at kung hindi pa makakadating ulit, ay magbibigay na ng warrant of arrest at ipapakulong na nga itong si Saldico, i-contempt na. At ito namang issue kay Martin Romualdez ay magbibigay daw ng parliamentary courtesy kay Bojidi at ayun, bago ibibigay kay Martin Romualdez. Sang-ayon ba kayo dito sa gustong mangyari ni Ping Lacson at bago daw ipatawag sa Senado? At ayun mga kababayan, mag-comment kayo kung anong masasabi nyo. Sang-ayon ba kayo dito sa paliwanag ni Ping Lacson o hindi kayo sang-ayon? So, kayo na po ang humusga mga kababayan. At ayun, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. At magpapaalam na po ako. Mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat po. Palike din po pala yung video mga kababayan ng ating YouTube channel at para mas marami pong makapanood nito. At sa gayon, mas ma-recommend po tayo sa YouTube at ayun, para mas marami pa tayong magawang video na katulad dito, mga reaction video patungkol nga sa politika at kung ano man nang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. At sa nangyayaring kaguluhan ngayon ay talagang sobra na, no? Talagang grabe yung korupsyon na nangyayari sa Pilipinas at unti-unti na nating nalalaman kung ano yung punot dulo nito, kung sino yung pinaka-mastermind. Sana sa mga susunod pa na mga hearing ay malaman na talaga natin kung sino talaga ang pinakaulo nito at malalaman natin kung sino yung mga makukulong at sino yung mga sangkot dito sa mga maanumalyang flood control anomaly
Sa totoo lang, hindi lang ito mga kababayan sa flood control, hindi lang sa DPWH. Halos lahat po ng departamento sa gobyerno ay may corruption. Sana masugpo yun, no? At para maging maganda na ang takbo ng Pilipinas dahil napakaraming Pilipino ang naghihirap ngayon. Katulad ng mga kababayan natin, imbis na umaasenso, kahit todo-todo kayod sila, wala pa rin nangyayari sa buhay nila. Ibig sabihin, walang problema sa mga tao. Ang may problema sa gobyerno talaga natin. Dahil kung maayos ang gobyerno, maayos din ang buhay ng mga kababayan nating Pilipino dito sa Pilipinas. Kung sana maayos ang patakbo ng gobyerno, sana walang nag-a-abroad, walang mga OFW, sana dito mismo sa bansang Pilipinas na sila naghahanap buhay. Pero ang nangyayari, lumalabas pa sila ng ibang bansa para maghanap buhay pa. At syempre, maliit nga dito ang salary sa Pilipinas, kaya mas ginugusto nilang mag-ibang bansa. Sana umayos na po ang ng Pilipinas. Sana dumating yung araw na gumanda na ang takbo at maayos ang gobyerno sa Pilipinas. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.